Eto. Breaking news. Supreme Court junks petition on Senate quorum during Gatchalian's led session. Although, okay na eh. Kasi, una, nag-concede na si Alan Peter Cayetano. Binitawan niya na yung pagiging Senate President dahil ngayon ang target niya na maging presidente. Kaya naglalalive kung saan-saan. No, dumadayo, tumutulong, kunyari, o nag-a-assess. No, imbis na assist, nag-a-assess. Kung ano ba kalagayan nyo dyan, putya, para presidente na eh. Putya, dali kayo ngayon. Dali tayo ngayon. Putya, nauto nyo si Alan Cayetano, kayo talaga mga DDS. Oh. Ngayon, may kalaban na ngayon si Sara Duterte. Mamaya, ipopost ko yan. No, pag-awayin natin si Alan Cayetano at saka si Sara Duterte. Para sa akin, mas nararapat. Kung tatanungin, mas matalino si Alan Cayetano. Ay, mga ganun, no? Di ba? Kasi, tingnan nyo naman, naging congressman. Tapos, napanot na sa pagiging senador. Naging speaker. Naging Senate President. Nararapat lang. Sabay ganun, no? Nararapat lang na maging presidente kumpara kay Sara Duterte. Yun, patay ka ngayon. Di ba? Doon natin dadalhin yung diskurso mamaya. Ano sa tingin mo, Boss J.M. Martins? Pag-awayin na ba natin? Ito. Supreme Court nagsalita na. No? Quorum issue tapos na ba? Ha? Mga abogado. Mga abogado yung mga nagkamali. Paano na? Yung quorum issue, lumabo na? Ano na? Paano? Kamusta na? Kamusta ka? Ikaw ba ay tulig pa rin? Hayop ka? Ang dami naggagaling-galingan dati Yung quorum-quorum. Ngayon, Supreme Court. Baka hindi nyo pa respetuhin yung Supreme Court. In-acknowledge yung quorum. Nagkaroon ng quorum ng ina nyo. Parang ganun. Puta, kasi bago mag-post, basahin muna. Huwag kayong padalos-dalos. Puta nga, para tuloy. Wala kayong sinabi kay Banat Boy ngayon. Pinanigan ng Supreme Court, Korte Suprema ba? Bisaya ka man, dong! Pinanigan ako ng Korte Suprema. Doon sa aking punto de vista na talagang may quorum. Paano gagawin mo kung may quorum o wala? Natatae. Paano yun? Magkaroon ng gera. So automatic, laging 12, ganon. Magkaroon ng gera, mamatay si Alan Cayetano. Example lang, Alan Cayetano, Mamalaleday niya, shout out. Kapag nag-debate yan, baka isang tanong pala na tapos na. Yun lang, makasambla. Let's say, magbigay tayong example, may gera. Di ba? Nagkaroon ng gera sa Middle East. Nabomba yung Pilipinas, ang tinamaan, bahay lang ni Cayetano. Bahay ni Robin, bahay ni Bongo. Bahay ni Bongo, ni Pia Cayetano, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla. Si Dalawang Bilyar. 11 yung namatay. Example lang biglang tinamaan din si Jinggoy. Habang nakakulong doon, sabog din patay Example lang walang example lang to. Hypothetical scenario lang to kunyari mamatay. Ang namatay ilan? Kung 24 sila, tapos ang namatay 11. Natamaan yung puno ng mangga. Si Ayen. Ang natira na lang 13. Yung majority ngayon, 13 na lang natira. Paano gagawin natin ngayon? Hindi na pwede mag-create ng quorum? O kaya 12 lang natira, 12. Para medyo mas malapit sa example. Sumama si Joel Villanueva, nadamay na rin siya No, kasi late na siya Late ka na Sumami ka, salimpusa ka lang Patay ka din sa kwento ni Banat Boy. Talinong pangkabayo. Wala, sayang. Wala yung mga
Ngayon, ang natira na lang 12. So, paano nangyari? Paano? Wala na. Hindi tayo magko-quorum kahit kailan. Wala nang quorum. Hanggang next election na. Pag nabuo na ulit yung 24, ganon? Eh, paano kung may impeachment? Eh, ilan na lang yung natira? 12 na lang yung natira. Kailangan may 16 na votes. Eh, karumal-dumal yung pinagagawa. Let's say si Sara Duterte. Nagtae sa harapan ng podium ng Senado. Karumal-dumal. O kaya yung mga pinagagawa, talagang pasok talaga eh. Pero you can only eliminate her from the office through impeachment. Eh paano gagawin natin? Hindi siya mai-impeach? Kasi 12 lang? Use your coconut head ng ina nyo. Ang sarap yung pagkakaltukan sa noo eh. Di ba? Yun ang pinakamaganda kong example. O let's say yung sabi ni Duterte, tang inang yan, paano tayo manalo dito? Mahihina man yung mga kandidato natin. Nung 2025 election, di ba? Doon sabi niyang gano'n, mahihina naman yung mga kandidato natin. Gawin natin, pumatay tayo ng 15. Sabi, di ba? Papatay daw sila ng 15 senador para makapasok. Let's say, mangyari yun. Ginawa. Paano magkakaroon ng quorum? Di ba? Wala na. So, wala na. Dispalanghado na yung Dispalanghado na yung Senate, ganon. Putya, bago mag-post, basahin nyo. Huwag kayong padalos-dalos. Tingnan nyo muna yung mga sinasabi ni Banat Boy. Magaling yun. Di ba, Ma'am Delia Rosario? So, para kayong tae-tae. Sa dami ng mga social media posts, mga legal opinions, tsaka mga political narratives, nitong mga nakarang, kailan ba? I think, ngayon nakaraang buwan, di ba? Nakaraang linggo, nakaraang buwan. Maraming tao yung agad-agad na deklara ng walang quorum eh. At illegal daw yung nangyari sa Senate session. Pero ngayon ito paano gagawin natin? Mas malinaw na yung larawan na tama si Banat Boy. Hindi lang ordinaryong netizen yun ng mga nalito eh. Pati mga bopol na abogado at political commentators. Nagkaroon sila ng mga magkakaibang interpretation. Putya ngayon baka sabihin nyo, wala, nabigyan na ng maleta yung Supreme Court. Kaya yung leksyon dito, bago magdeklara ng constitutional crisis, siguraduhin munang kumpleto yung facts at saka legal basis. Di ba? Mga birador, ito yung problema eh. No? Ito yung problema kapag hindi kayo nakikinig sa Birahan PH eh. Boss Jordan, okay ba? Okay yung natin. Kaya, kapag mabilis yung opinion kaysa sa research, diyan tayo nakakalaboso. Nung pumutok yung issue, marami agad yung nagsabi, walang quorum eh. Walang visa yung session eh. Unconstitutional daw yung nangyari eh. Pero habang lumalabas ang mga detalye, nakita natin hindi ganun kasimple yung usapan eh, di ba? Kailangan meron pang mamatay sa halimbawa ni Banat Boy para lang magets natin eh. Pinilit nyo pa akong hypothetical na senaryo na may mamatay na mga senador eh. Ayoko yun eh. Pero patay talaga eh. Sila lang tinamaan ng mga bahay lang nila eh. Nadali eh. Di ba? Pero habang lumalabas yung detalye, nakita nating hindi talaga ganun yung mga datingan. Di ba? Eto na. Supreme Court, tsanjararan! Surprise! Mali kayo! Paano yan? A quorum was declared after attendance reached 12 senators when Senator Chis Escudero appeared, bringing the number present to the threshold. Shoot sa threshold. Ayon yan sa Supreme Court. Yun yung sinabi ni Senator Win Gatchalian eh. Kaya doon nagsimula yung legal argument na may sapat na bilang para magpatuloy ang sesyon. Dali kayo. Paano kayo mag-iiratom ngayon? Kagaya ni Attorney Libayan na kupal. Dito matitigilan ka na lang eh.
It's like people already posting the final score of a basketball game habang dumidribble-dribble pa lang si Banat Boy na putya, panalo na agad. Parang ganun din kay kinain ng buhay. Kaya minsan, hindi porket marami nagsasabi ng isang bagay na automatic, tama ang konklusyon eh. No? Kahit abogado pa yan, judge pa yan, ang lagi niyong tandaan, panoorin niyo si Banat Boy, yung Birahan PH. Sobrang promotion na yan ha. Baka di pa rin kayo manood. Mga birador ha, nakaka-interest pa rito no, yung naging aksyon ng Supreme Court eh. Marami agad yung nagsiselebrate at nagsabing, ayan na! Ipapaliwanag na! Ipapawalang bisa na yung quorum na nangyari noon! Pero teka muna, hindi yun ang sinabi ng Korte Suprema. The Supreme Court dismissed the petition primarily because the petitioners... Ulit! Mali eh. Kasi the Supreme Court, no, yung petitioner kasi, di ba, yung una, kulang sa... Hindi siya yung dapat na magsampa nun. No? In simple terms, hindi nila dininig yung kaso dahil hindi napatunayang may direktang legal injury. No? Yung naghain ng petisyon, hindi siya apektado. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi naglabas ang korte ng final ruling na illegal ang quorum o illegal yung session. Paano yan? Na-post nyo na. Napanalo kayo. Tanga kasi kayo eh. Sabi ko naman sa inyo eh. Di ba, Mamiyo? Dito kayo manunood sa Birahan PH. Tsaka sa Banat Boy Show. Oh, si Boss Mark, idamay nyo na rin. Para sumikat yung boss natin na yun. Di ba? Hindi pwedeng ako lang sisikat. Idamay nyo. Ganon eh, parang ganon. And this is where many people get confused. It's like a judge dismissing a complaint because the wrong person filed it. No? Pero may mga tao agad na nagdeklara na, panalo na kami, tama kami, tukmol. No? Magkaiba ang dismissal dahil sa procedure at dismissal, no? Mali yung mali yung argumento. Mali! Ayan eh. Yan yung detaling maraming nakaligtaan eh. No? Nakalimutan nyo eh. Diba? Kaya mga tropa pips hindi kayo, yung mga tanga na nag-post, nakalimutan nila eh. Kaya para sa akin, ito ang dapat maging aral sa lahat eh. Kasama ng ilang abogado, vloggers, political analysts, social media personalities, no? Kapag constitutional at legal issues ang pinag-uusapan, hindi pwedeng puro bilis. Kailangan may accuracy ka din. Kailangan nakikinig ka kay Banat Boy dito sa Birahan PH. And this is where the real lesson appears. Tuloy-tuloy, spontaneous The real lesson is not whether one political camp scored points. Hindi po yun. The real lesson is that legal interpretation requires humility. Mapagpakumbaba. Mas mababa pa sa baba ni Aimee. Kahit abogado ka pa, pwede ka magkamali kapag kulang ang facts o minadali ang konklusyon. Maaari ka magkamali. Kaya lagi mong panoorin si Banat Boy para tama ka kagad. This is more like a courtroom than a Facebook comment section. Sa korte, mahalaga ang evidence. Mahalaga yung procedure. At syempre yung exact wordings ng ruling. Hindi sapat yung headline lang eh. 'Di ba? Ako, basa ko dito, bago tayo mag-post, bago tayo mag-celebrate o mag-deklara ng constitutional victory, panalo kami, bago tayo kinain ng buhay. No, hindi. Kinatigan na tayo na Supreme Court. Basahin muna natin yung buong ruling. Tingnan natin yung buong konteksto. Dahil sa huli, ang pinakamalaking kalaban ng katotohanan ay hindi kakulangan ng impormasyon. No? Kundi ang pagiging padalos-dalos sa pagbigay ng konklusyon. Kaya mga mandirigma, lesson learned. No? Unahin natin yung facts. Emotion later. Parang ang galing ko doon, no? Sabi ko na gumagaling na tayo eh.
Wala na. Gagaling, wala na. Patuloy na yung paggaling natin. No? Ipagkalat nyo na may, sa Birahan PH may magaling na may magaling na banat boy.